Number 1. You can't go home anytime you want. Hindi ka basta-basta makakauwi dahil may kontrata ka. May obligasyon ka at marami sa iyo ang umaasa. Lalong-lalo na hindi ka pwedeng umuwi dahil may pinagkakautangan ka. Number 2. It is tiring and exhausting but you need to keep going. They can tell their problem but sometimes you cannot tell your own problem. Kapag sinabi mo na wala at medyo gipit ka, never na maniniwala sila kasi nasa abroad ka. Ang alam nila ay mapera ka sa paningin nila. Kapag tumanggi ka at nagalit sila, just keep going. Hayaan mo lang sila dahil hindi ka namumulot ng pera. Number 3. Trust few people. I would not suggest the old saying, trust no one. Friend is like a precious jewel. Real friends, real people are heaven-sent angels in different images. Mahirap magtiwala kahit kababayan mo pa, kaya kung makakatagpo ka ng mabuting kaibigan, treasure them. No man is an island. People come and go, but real ones stay. Number 4. Homesick and overthink happens frequently. Paano siya? Paano sila pero minsan paano naman ako? Some souls cry and suffer silently and it is hard to overcome overnight. Pero kailangan mo na maging matatag para sa iyong binuong pangarap. Isang pangarap na para sa lahat. Kapag naho-homesick ka, umiyak ka. Kapag naho-homesick ka, tumawag ka. May mga paraan para maging masaya ka kahit malayo sila. Number 5. Being alone most of the time. There are times na wala kang support system, kundi sarili mo lang. Kapag may sakit ka, ikaw lang mag-isa. Kapag may sakit ka, magtatrabaho ka pa. Ikaw lang mag-isa, kaya naman ay maging matatag ka. Maraming bagay ang iniisip mo para sa kanila. Marami kang pangarap para sa kanila at natatakot ka na mabigo mo sila. Yan ang mga laging pumapasok sa isipan mo kapag ikaw lang mag-isa. Hanggang kailan nga ba? Number 6. Prayers will always be our unspoken messages. Agree. Whether you are religious or not, we always want to speak what's on our heart and mind, our cries, our rants, and our plans. The only safe place to send our messages is through prayer. Kapag pakiramdam mo pagod na pagod ka na at hindi mo na kaya, ipikit mo lang ang iyong mga mata at ipaubaya mo na lahat sa Kanya. God's plan is always better than our plans.